So, putok na balita ito ngayon mga sangkay sa international media. Isa pong bansa doon sa Africa ang napabalita na marami daw pong nasawi. So, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. At eto, pag-usapan po natin ang isang bansa, no, doon sa Africa. Na ayun nga po, may nakakalungkot na balita. At ito po ay dahil sa climate change. Okay, didiretso na po natin kung anong dahilan mga sangkay dahil po sa climate change. Para mas maintindihan po talaga natin ano ang nagaganap, bakit ganito po ang mga disaster na nagaganap ngayon sa ating planeta. Nakatapos lang ng Dubai, tapos sumunod ang Saudi Arabia, ngayon mga sangkay. Itong nangyari naman sa Africa at meron pa mga sangkay. Ang susunod nating vlog, halos kaparehas din nito, no? Ibang lugar naman mga sangkay o ibang bansa. Isa po itong kilalang bansa mga sangkay. Anyway, before we start guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po sa baba ng video na to makikita nyo po yung subscribe button. 1.21 million subscribers na po tayo dito. Umakyat na naman po tayo. Parang kailan lang, 1.20 po tayo, no? Ngayon, 1.21 million na po tayo. Kaya naman, subscribe nyo po ito. I-click ang bell at i-click nyo po yung all para kabilang po kayo dyan mga sangkay sa mahigit 1 milyon na nakasubscribe. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po ang ating Facebook page at ito may papagawa lamang po ako sa inyo. Habang kayo ay nanonood mga sangkay, i-check nyo po sa itaas. May makikita po kayo sa taas ng video na 3 tuldok. Pindutin nyo po yung 3 tuldok. Okay? Check nyo po sa inyong mga cellphone ngayon. Kagaya po lang nakikita nyo sa screen. Kapag nakita nyo na yung 3 tuldok, pindutin nyo po. Okay? May lalabas po dyan na show more. Then, kapag lumabas na yung show more, pindutin nyo rin po yung show more. Okay? So, ganun lamang po kadali mga sangkay. Eto na, pag-usapan na po natin ito kasi ang tindi ng balita na to ngayon, mga sangkay, na hindi ko alam kung may nagbalita dito sa Pilipinas. Pero alam nyo naman mga sangkay, ako, nag-research po talaga ako tungkol sa mga kaganapan ng iba't ibang mga bansa. Nang sa ganun, mabalita po talaga ito kasi sa Pilipinas, more on chismis. No? More on politics, mga sangkay, yan po yung mga balita sa Pilipinas. Pero nakakalimutan po natin na may mas mahalaga pang impormasyon na dapat po natin malaman. That's why sinisika po natin na malaman yung mga ganitong klaseng balita. So ito nga po mga sangkay, tingnan po natin. Kung iturin po ito mga sangkay ng iba, para daw pong like a bomb. Sabi po dito, floods. Naganap nga po doon sa Kenya. Okay, tingnan po natin. Story tonight comes from Kenya. Since March, devastating floods have killed hundreds of people there and displaced tens of thousands more. Homes, roads, bridges have all been destroyed and the situation does not seem to be improving. Yesterday, a river broke its bank and overflowed into Masai Mara. It is one of Africa's greatest wildlife. Okay. Umabot na po sa sabi po dito, nearly. Ayan, nakalagay po dito, 200 na katao. Nagpapatuloy po ito kasi mga sangkay. Umabot lang po sa almost 200 na tao ang binawian po ng buhay. At mayroon pong 30,000 na na-displace. Ibig sabihin, mga sangkay, wala na pong matirahan ito dahil nga po sa tumitinding mga sakuna doon, mga sangkay. Life National Reserves. Now, many parts of the reserve are inundated. About 90 people have been rescued so far, but it's not clear how many are still trapped. Here's a report. Saan ba yung Kenya? Wait lang, check ko nga mga sangay. Saan nga ba yung Kenya? Isa po itong bansa sa East Africa. Okay? Doon po ito sa East Africa. On Wednesday, amid torrential rainfall, Kenya's Talek River broke its banks. It overflowed into Masai Mara, one of Africa's most popular wildlife reserves. Grabe. Men, tignan nyo ito mga sangkay, oh. Kita nyo ba? Ayan, oh. Medyo malabo lang. Daming tao. Ayan po, oh, nasa Grabing baha pala to. Reserves.
Now Oh my parts of goodness. Look at that, guys. Tingnan to. Oh. Kaya pala sobrang dami mga sangkay ng bilang na ng mga ano. Pero, ba't kaya ano? Siguro isa itong barangay, mga sangkay, kumbaga parang barangay, mga sangkay, or sityo, na nadaanan po ng ganitong klaseng baha. Tapos di nila nabantayan, kaya ayan. the reserve are inundated. Grabe. Masai Mara is a tourist hotspot in Kenya, and many of its camps have been flooded. So far, 90 tourists and staff have been evacuated. It's unclear how many people remain in the reserve. But Okay. So, itong lugar na to, mga sangkay, maraming pong turista na pumupunta. Kaya ngayon, mga sangkay, marami po mga turista ang nire-rescue dito. Nakita nyo naman sa video, mga sangkay. there are fears that animals have been swept away. This raging flood has only added to Kenya's woes. Grabe, tingnan nyo. Ang Its lalao. rainy season started in mid-March. Since then, torrential rainfall has caused flooding and landslides. At least Tingnan nyo kung paano i-rescue, mga sangkay. Gabi. 188 people have been killed. At least Grabe. 30,000 more have been displaced. My wife and I were asleep, and so were the children. My wife abruptly woke up after she heard a loud bang. She got out of the bed and rushed to go and find out what was happening, so I followed her. The raging water came from behind the house. It sounded like a bomb. Immediately, the water swept us away. I regained Ginulat sila, mga sangkay. Hindi po nila namalayan na mayroon na palang namaragasang tubig. Kaya pala, mga sangkay. So, gabi. Tulog sila eh. Yun yung mahirap. Naalala nyo, mga sangkay, yung undoy? Undoy ba yun? Tama, undoy. Gabi din po yun, mga sangkay, yung malalang naging ganap dito sa Metro Manila. Kung kaya't marami po ang sumakabilang buhay. consciousness in the morning, naked and on top of an uprooted tree log. Homes, bridges, and roads are all destroyed. There is heavy damage to other key economic resources as well, Grabe including crops and livestock. People who lived off small businesses like avocado farms have lost their livelihoods. On Tuesday, President William Ruto amped up his efforts. He ordered the military to join the rescue operations. Masaa 48 kutokea kesho. In Nairobi Ito ang and presidente all over nila. the country. We do not want to keep losing the lives of our citizens. We will put in place adequate plans to feed them, shelter them, and provide all the necessary requirements. We decided this in cabinet today, and the government will work with development partners on this undertaking. But local people say rescue efforts have been slow. Many have lost their homes and they have nowhere to go. So some people are climbing atop trees. Today, a man was rescued after being stranded in a tree for 5 Grabe oh. Nasa taas po ng puno. days. Locals also say they lack equipment to dig through the debris and look for bodies. Tumekuja hapa sababu tunadhania We have been searching with our bare hands unsuccessfully, but the smell concentrated around here makes us believe that she may be buried underneath here somewhere. pia hata tunasikia karibu. We are asking for help from the government, any kind of help so that we may be able to find the bodies of our loved ones. There's no relief in sight. According to the Meteorological Department, more rain is expected. So it looks like this deadly deluge is not being washed away anytime soon. Grabe, tingnan nyo to. Okay, so ito po ay dahil sa climate change, mga sangkay, na pag-usapan po ito natin nakaraan kasi naibalita po natin ito na ang East Africa nga daw po. Okay? Sa East Africa ay mayroong mga pagbaha, mga sangkay na nagaganap at ayon po sa mga scientists, ito po ay dahil sa climate change. Yun po yung pinaka-numero unong dahilan kung bakit nangyayari ito ngayon sa ating mundo. No? Itong pagbabago ng klima na abnormal na po, mga sangkay. Yung mga bagyo, nagiging mas marahas, mas malakas. Mga pagbaha, hindi na po natin namamalayan. Malakas ng malala po pala.
No, ganito na po ang situation ngayon mga sangkay. Ito po yung new normal na dapat na ma-adapt ng marami mga sangkay. Kasi, wala pong ano dito. Kasi yung mga, ewan ko yung mga leaders natin world leaders, parang wala naman pong pakialam Isa nga lang ang naaalala ko mga sangkay na nananawagan patungkol po sa awareness at mabilisang aksyon sa climate change. Si Bongbong Marcos, paulit-ulit niya pong pinapanawagan niya sa world leaders, di ba? So, ito po ay rampant ngayon, mga sangkay, at delikado po ito. Remember, archipelago po dito sa Pilipinas. Tayo, no? Mga pulo po tayo So, kapag may mga ganitong klaseng event, naaalala ko kaagad yung Pilipinas kasi bahain po tayo. Madali po tayo mapasok ng bagyo. Kalsada po tayo ng bagyo. Ngayon, ang ano natin mga sangkay, 'di ba? Tayo ay nasa stage ng El Nino, mainit na panahon. Pero hindi po tayo forever ganyan. Mas malala po yung La Nina na paparating ayon po sa report. So, asahan na po natin. Kaya nga, sabi ko, ngayon pa lang, mag-ready na po ang lahat. Actually, inaalala ko rin po yung family natin, no? Sa mga probinsya kasi prone po sa landslide ang mga ganyan, mga area sa probinsya na delikado talaga. So, ano po ang inyong komento mga sangkay? Napakarami na po ang nakikitang pumanaw na doon sa Kenya dahil po sa matinding disaster na ito, sakuna. So, i-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. And now I invite you guys, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Ito po, makikita nyo sa screen ngayon o kaya hanapin nyo sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.